Sinabi niya pa talaga, ha? Sinabi niya pa talagang pagod na kami. Alam mo, malaglag ako sa upuan nung sinabi niyang pagod na pagod sila. Paano pa yung mga inuutusan nila? Yung ginawa nilang mga alilang pulis dyan. 'Di ba? Alam mo, ito lagi ko paulit-ulit ko 'to sinasabi. Sinisira ni Marbil at ni Torre ang imahe ng mga kapulisan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, naayos na ang imahe ng mga kapulisan eh. Kaya nga ngayon, marami hong mga pulis tayong kakilala. Oh, binabati ko nga pala yung si Major Donato diyan sa BGC Binabati natin 'yan. Na nakalaging nakabantay ho dito sa SMNI. Kasi ho sila, hindi nila maisip, paano, bakit nagiging ganito na ang pulis? Parang ginawang alila, ginawang utusan, tapos biglang makikita mo yung PNP chief, pambira, kumakanta, paakbay-akbay. Alam naman natin yung mga ganyang klaseng gawain ng PNP chief ba yan? Sabi niya, mana-mana lang talaga sa amo. Yung among mahilig din kumanta, mahilig din mag-party, kaya akala tuloy nung mga nasa baba, it's okay. Habang naghihirap ang bayan mo, it's okay na ganyan. Walang hindi sensitive, ika nga eh. Nakakaano lang po yun, nakakasama ng loob. At alam nyo, sinabi ni Sir Ben kanina dyan sa Maisog Europe, diba? Sinabi niya na hindi daw sila nakakasagap ng mga balita dahil alam mo, ang ko dito, nare-realize ko dito, para ata tayong merong undeclared martial law na talaga eh. Bakit? Ganyan na ganyan din nung panahon ng martial law, di ba? Na walang media na nagsasabi ng masama or else kulong ka. Ganon eh. Ngayon, parang ganon din na nangyayari. Yung mga media, nakikita naman nila nangyayari. Ang ganda nga sinabi ni Atty. Torion, bakit hindi nyo man lang tanungin ang presidente? Di ba? Kayong Malacanang Press Cartel. Bakit hindi nyo tanungin ang presidente? Mr. President, sabi mo walang baril. Nagpunta lahat ng kasamahan namin doon, kitang-kita namin ng baril. Bakit hindi nyo tanungin? Di ba? Ibig sabihin, talagang merong undeclared martial law na nagaganap dito, mga partners at saka Serben ng, sa Europa. Ipakalat ninyo po na sa social media na lang po kayo sumubaybay, sa SMNI din po. Sir Ben, si Admar po ito. Maayong gabi. Ano po ang inyong nakikita dito? Kasi nangyari nga ito sa malaking church organization. At ano nakikita ninyo? Meron ba kayong pangamba na baka mangyari din ito sa pamilya ninyo dyan sa Pilipinas? Or sa... Kung nangyari yan sa Davao, posibleng na mangyari yan sa buong Pilipinas. Kaya sinasabi ko nga sa iba, ang hirap pala na nangyari sa KOGC. Dahil sinuportahan nila si BBM, ngayon ang binalik sa kanila masama. Ang hirap pala ng gobyernong ito, hindi makatao, hindi rin makadiyos. Dahil ang nangyari sa KOGC, pinarusahan. Iisa lang ang hinahanap nila. Pero full battle gear yung pumasok sa compound ng KOGC. Ano ba itong gera? Ano ba ang mga hawak ng mga KOGC members? Nagdala ba sila ng baril din? Hindi. So, anong ibig sabihin ng gobyerno na to na hindi nila ginagalang ang mga tao? Hindi nila ginagalang ang nananampalataya sa Diyos na katulad ng KOGC. Sabi ko nga sa isang article ko, bakit tahimik ngayon ang CVCP ng Pilipinas? Where is my brother's keeper? Sana po sila. Pareho lang tayong Kristiyano. Dapat we have also to sympathize other religion na naniwala kay Kristo. Because we are all children of God.
So, ang nangyari ngayon, ito'y nagbibigay ng warning sa lahat ng mga localities sa ating bansa. Parang ang nakikita ko is a pattern that was made by Marcos Sr. noon. And I know na isa sa mga advisor dito, isa na siguro doon yung architect ng martial law. Dahil parang pareho-pareho ang template nila. Yun lang muna ang masabi ko ngayon. Sir Ben, Parang, opo, meron ka bang nakikita din ng mga senyales na merong kumukumpas na beyond na sa Philippine government? you can read between the lines. Ano? So mayroon. Kasi sinuko na natin ang ating sovereignty. Sabi natin, di ba nakasaad sa ating constitution na walang foreign power sa ating bansa. Ngayon, anong nangyari? Meron. Hindi lang isa. Marami. So ano pang gagawin nila? Bakit sila nandito? Do you think they are here to defend our country against China? No. Maraming instances na po ang nangyari sa West Philippine Sea. Nandun ba sila? Wala. Yung mga nagtapang-tapangan dyan sa KOGC, lalo na si General Torre, dapat siyang i-assign doon sa West Philippine Sea. Para makita natin kung saan ang tapang niya. Maraming salamat, Admiral. Balatbay, baka may mga katanungan Yes, sir. ka kay Sir Ben Repol. Yes, sir. Sir Ben, meron ho ba kayong mga alam na gathering pa na gagawin dyan sa Europa para ho suporta ho dito sa mga nangyayari ho sa Pilipinas? Baka may gusto ho kayong i-announce na mga gathering. Ano ho ba yung mga hakbang na gagawin nyo po, Sir Ben? Mayroon kami pero hindi muna namin sabihin ngayon. Ano? Kasi kung mayroon tayong para sa maisog, mayroon ding mga tao na gumugulo sa maisog. So, we will do it by surprise. And we will sabihin na lang namin sa mga membro na ganitong araw, ganitong oras para mangyari yung sinasabi mo. Maraming salamat, sir. Yeah. Magkomento lang ako tungkol doon sa kasi napanood ko kanina sa balita na meron daw 60 na pulis na nasaktan doon sa KOJC. Sa loob-loob ko, pati kaya yung nalaglag doon sa bubong, i-count nila na nasaktan yun because of KOJC. Kasi eto para ho sa kaalaman ng iba. Yan. Pinapalabas ho ng ng mga kapulisan, kaya marami sila, it's because violente ang mga taga-KOJC. Alam niyo po mga kababayan, makinig po kayo na mabuti. Kung violente ang mga taga-KOJC, marami na pong patay na pulis dyan. Bakit to? Natutulog ho yung mga pulis eh. Pwede ho silang kanain dyan kung talagang violente ho yung mga taga-KOJC. Mantakin mo natutulog, open lang sila dyan. Eh kung violente yung mga yan, di sana pinagbabaril na yan, pinagsasaksak. Hindi ho violente mga taga-KOJC. Ang magtataka ka, pagdating sa mainstream media, ang pinalalabas lagi yung girian na nangyayari. Nagkakaroon ng girian po. Dahil nga halimbawa, bigla-bigla silang magpapasok ng bagay na wala naman sa usapan. Kasi tandaan natin hindi po ito pagsakop ng kapulisan sa KOJC. Ibalik ho natin doon this is just serving of warrant. When you serve a warrant, hindi ho po pwedeng magpasok ka ng kung anong bagay sa loob. Uhulihin mo lang. Iba yung paghahanap at paghuli doon sa tao. Yan lang ang pinapakita, kunwari ganyan. Halimbawa niyan, yung pinapakita ngayon sa screen natin, kita nyo naman, sinipa ho ng kapulisan.
yan po ba ay gawain pa ba ng tamang pulis, matuwid na pulis? Hindi naman pumapalag yan. Wala ho kayong makikitang pumapalag dyan. At yan po ay naka-live. Yan po mga nangyayari na yan. Yan po ay kuha habang nagla-live po. Ang isa na nga ho dyan, yung mga banateros, di ba, na mga vloggers, nagla-live sila. So wala ho silang, walang chinachap-chap, ika nga. Ibig sabihin ko, ano yung nakita nyo, yan na yun. Eh di ba? Wala ho eh. Anong ginagawa nila? Kinukuha lang nila yung mga dinadakip nung pulis. Di kinukuha lang nila. Pansinin nyo, wala kayong makukuhang video na mamalo ang mga taga-KOJC, nanununtok ang taga-KOJC. Si Boss Dada nga pwede niyang gawin yan. Siya ho ay isang dating Philippine team na wrestler. Pwede niya hong pagbabasagin ng mga mukha niya mga yan. And yet, nakita natin sa video niya, pinipigilan niya nga ho lahat ng mga pulis doon. Sinasabihan niya lang ng maging mapayapa tayo, huwag tayo magganituhan. Ganun po Hindi pa ho yan taga-KOJC si Boss Dada. Pero ganun na ho yun. Ano ibig sabihin? Talaga ho mapayapa ito mga to. Pinalalabas lang nila to justify na nagdadala sila ng maraming pulis is pinalalabas lang nila violente daw itong mga taga-KOJC. Nakita niyo yun? Inisprayan. Inisprayan. Kitang-kita. Which is mismo sila Boss Dada, sila Master Jude at sila Coach Oli, ay yan din na naranasan nila. Pati nga ho yung executive secretary natin dyan na si Ma'am Nori po, di ba? Ayan Talagang tingnan nyo kung paano isprayan yan. Di ba? Talagang bastos Ganyan ang mga, sige nga mga kapulisan. Naging violente po ba si Sister Nori dyan para gawin yan? Hindi Ang ginagawa lang niya, pinagbabawalan lang niya na mahiga kasi pambabastos yan That is a holy ground for them. Malinis na lugar yan. Huwag nyo naman babuyin. Yun na sinasabi ni Sister Nori. Pero ano ginawa ni yung isang pulis? Diba? Tapos sasabihin nila, violente daw ang mga taga-KOJC. Sige nga Yan ang leader Leader yan ng KOJC. Kung violente mga taga-KOJC, sana nag-retaliate yung mga taong nakapaligid kay Sister Nori. Hindi Hindi nag-retaliate. Pinagalitan lang na parang nanay. Diba Sana makita ito ng mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa ating guest na kahit walang mainstream media na nagbabalita ay inaantabayanan niyo po ang mga balita ng SMNI. Any comment, Sir Ben? Tama yung sinasabi ni Banat Bay, na walang ginagawa ang KOJC members sa mga pulis. Dahil bakit sila gagawa ng gulo na ang katapatila may armas? So being part of the yung mga members ng KOJC, alam nila ang kanilang natutunan kay pastor. Alam nila ang sinasabi ng Biblia. Love your enemies. Kahit na sila po ay nako, hindi ko na lang ma-describe. Nakikita naman ninyo ang nangyari sa kanila. Kahit pinarusahan na sila, pinahirapan na sila, hindi pa rin sila kumikibo, hindi pa rin sila lumalaban. Dahil nakamarka na po sa kanilang isip at puso ang mga natutunan nila kay Kristo. Yan, believe lang talaga ko sa inyo sa KOJC, pinakita ninyo ang totoong Kristiyano. Habang ang ibang mga Kristiyano ay mga hypocrites. So, walang ginagawa kundi nagpalamig lang sa kanilang mga palasyo. So, yan na lang siguro ang sasabihin ko ang nangyari sa Pilipinas. Ang nangyari sa Davao City ay isang palatandaan na mangyari din sa Pilipinas.
At bakit sa Davao City ginagawa yan? Dahil nagiging ehemplo po ang Davao City sa peace and order. Napaganda po ang aming syudad sa the leadership of the Dutertes. Kaya lang, ang ginagawa nila ngayon ay isang signal na gusto rin nilang mawala ang mga Duterte sa limelight, no? Dahil ang mga Dutertes po ay malaking threat sa kanilang political ambition. So, sa amin dito, hindi pa rin namin, we cannot set aside the Dutertes because they give us yung mga benefits sa OFWs, mga benefits sa mga migrant workers. At si Tatay Digong mismo ang nagpatayo ng DMW para mabigyan ng maasikaso ang mga OFW sa buong mundo. So hindi namin makalimutan ang legacy ni Tatay Digong. And kami po lumalaban, pero hanggang sa information lang kami kasi nandito kami. So through the social media, through other outlets, ipinangaral po namin sa aming mga kapatid, sa aming mga kababayan, sa aming mga kaibigan dyan sa Pilipinas, na wag na tayong magtanga-tangahan. Dapat gawin natin ang para maitama ang mali. Yun na po. Mabuhay tayong mga Pilipino. Maraming salamat, Sir Ben Repol ng Hakbang na Mag-isog International sa inyo pong panahon ngayong gabi. Thank you, sir. Maraming salamat po. My pleasure. Partner, si Sir Ayun. Ben ay yung Pinoy leader doon sa sa Munich, Germany na isa sa mga naka-meeting. Ayan, ang katabi ni VP Sara, siya yan. Ni Vice President Sara Duterte nang siya ay bumisita doon recently. Maraming mga Pinoy doon na natuwa. Update lang tayo dun sa Davao, Banat, dahil may mga kahinahinala mga individual. Bakit kahinahinala? Kasi makikita mo naman yung persa na pumunta, pumasok dyan sa loob ng KOJC compound, naka-proper uniform sila eh. And sa police operation pala, dapat proper ang uniform mo. Pero kapansin-pansin itong mga pinapasok ng PNP na nakasuot ng ito yata yung pang PE nila eh. 'Di ba? Pang ibang aktibidad, no? Naka-short, naka-rubber shoes na hindi pa naka-uniform yung rubber shoes nila kasi mayroong mayroong ibinibigay kumbaga ang PNP diyan na talagang uniform yung the way sila maglakad, tinatabunan yung kanilang mga mukha. Meron pang isa dito, halimbawa, ito pinapasok ng isang opisyal na balita namin taga Davao del Norte, Davao de Oro, pang Davao del Norte ata. Kahinahinala kasi yung iba balbasarado, yung iba naman yun nga naka-t-shirt and naka-shorts, kaiba doon sa mga pulis na iba yung kanilang suot-suot na uniform. Kaya hindi maiiwasan na the more na magduda itong KOJC dahil hindi nga nagiging transparent ngayon ang pambansang pulisya. Sa kung sino ang mga ito, anong ginagawa nila dito sa loob at kung hindi sila pulis, bakit sila pinayagan na magsuot ng nakasibilyan na pulis, Banat? Actually, nabalitaan ko nga dyan tama ba ako na merong pang mga military na ngayon na nandyan daw na parang sumasama doon sa mga kapulisan. Alam niyo po, bakit ho kasi importante na italakay ho ito? Mali po kasi yan. Ang mga pulis, sila po ang nag-i-implement ng batas, kaayusan within the city. Pinapasok lamang po ang mga Philippine Army o yung ating mga sundalo, kung ito'y may gulo na. May gulo, meron na kayang rebellion, o di kaya ginagamit din yan pagka merong mga tragedy na nangyari. Pero di sa particular na instance na to, ano kaya ang kanilang nais iparating sa tao
kung bakit gumamit sila ng sundalo. Nakakabahala ho ito kasi parang meron silang pinapahiwatig na may kaguluhan diyan sa sa KOJC. Wherein sabi nga nila Boss Dada nung nasa mga live nila nag-iikot-ikot lang naman daw sila, wala naman daw nakakapasyal naman na maayos, walang kaguluhan. Hindi ko maintindihan bakit nila pinalalabas sa mainstream media na magulo. Wherein wala naman talagang gulo. O, tama po ba ako, Boss Dada? Andiyan na po si Boss Dada. Yes, mga bossing. Hindi, tsaka isang nakakapagtaka talaga dito, Banat Bay, yung mainstream media, bakit hindi nila kayang magbalita ng ayon doon sa mga nakikita nila? So, dito mo talaga makikita na, alam mo yon, meron talagang magkakasabwat dito sa pagpapabagsak sa Kingdom of Jesus Christ. Oo. Talagang pinababagsak ang Kingdom of Jesus Christ. Yan ang masasabi ko talaga. Kasi nga, ang daming ang daming, alam mo yun, buong, halos lahat na ng power ng gobyerno, ginagamit na nila dito. Makikita mo naman even sa pagko-concert pa lang nung kanilang hepe, si Pastor Apollo Kibuloy pa din ang kanyang bukang bibig. So talagang alam mo na may may malaking tao talaga o malaking bansa na nagkukumpas dito at sigurado ako bumabaha ng pera dito, Banat Bay. O hindi nila Kaya tayo ako pupunta mabobola. dyan Baka makakuha ng konti doon sa baha ng pera. Problema, sila lang nakikinabang. Yun ang sinasabi natin sa mga kapulisan dito na habang yung inyong mga amo, pa-concert doon, pakanta-kanta sa kampo, kayo rito, nakahiga kayo sa simento.